Si-score man eh. O gani sir, si score man na siya diha. Tama siya. So dili na siya magtanaw sa column sa Z-score. Dito na siya magtanaw sa katong original niya nga Nagyapon, naisa kinyo. Ay, tirapon si kayo. score man na sir. Itong review ha. Induha na ha. Tapos, sa review. Tapos, name lusot. Nabay na-appeal ka 2 point something? Kung check ha. 2.9 sir. Ay, 2.9 harapin. Pinukaw na sir. Bawa pa sir. 3 man eh. Hindi nato ko nga 2.9. Ikuan niya. Ito raw. Harapin. Sa number 11 sir. 2.9 na. 2.5. Oo, manapil mo siya threshold. Manapil mo siya. So, nanahan siya. So, ito kung na tama niya eh. Lipat lang tayo. Ito itanaw mo diri. Dapat na Andrea tanawan. Lipat mo na. Tanggalon ka na. Yung balik sa 3. Tama na siya dahil. At 3. Si score man to. Balikod. Wala, dili mo siya May double check ha. Hilain na din niya. Tama man. Tama na rin siya, no? Tama siya. Yan nakita ang mga outliers na nahimo itong nani. Tapos, naman yung samok-samok ng mga Z-score, ito tanggalon na na. So, ito na ipan-drop. Kapil itong flag. Kung check ang DF clean, dapat itong 5 na lang. Ba't nga, export nyo sa Excel file, bakit abot mga ito? Pilihin. Itong regression, ang ipagamit. Halap ka. Sir, backfill na lang. Pwede po. Forward fill na lang. Pero mas ganahan kung nagkapan dyan, na sa every process ang ginabuhat na ako'y file, kung na ako'y maumbalik, kung balikan gamay na lang, i-export na ko. So kamo, kung hiyang mga itong tuloy-tuloy mo, tirapon. So kini, export lang, naman i-run, export lang niya, mag-count niya ang number of clean cells. So mo to, walang to ang goal na to, matanggal ang outliers, ano mo na yung balang tiwas sa pag-clean. Pwede backfill na lang ng inyong Regression ka, regression. pag-fill. Linear regression. Okay, sige. I assume nasabtan ninyo ang concept sa unsay outlier, remove siya, kung ito mo si score. Though wala din nakita ang detailed code, pero wala mo yung sa. Pwede kayo makaya dito. Wala nang yata code. Okay, next. So we're done with Z-score. Proceed ta karon sa example man. Proceed to ta kay box plot IQR. So kini, akong iyang discuss to kung sa pag-calculate kay medyo libong bangod kung code lang tawag base. Next sa Z-score ba kay sa yata ka threshold. Kini man gud siya mga range. So we need to learn kung yun sa pag-calculate ng mga Q1, ang Q2. Tanaw mo sa YouTube na ay lahing tumagipod na maghibog ka. Yan, tapos sa explanation. Okay. Let's start with the box plot for the IQR. The IQR means interquartile range. Kasabot, quartile man, i-divide nimo by 4 ang imong data. Ay 4 ka sections. Okay, so IQR is used to measure variability by dividing dataset into quartiles. So 4 ka quartiles. Pero actually, ang pagtunga ni Mana, 5 ginagawa. Ay min, max, Q1, Q2, at Q3. Atong Q4 ni mo ang max at Q0. Okay. The value Q1, it is sorted in ascending order and then we split it into 4 equal parts. The values Q1 muna ang 25th
percentile, Q2 ang 50th percentile or the median, itong nga. Wala mo median, di ba? Yes, sir. Pag-add ang numbers of values, saan pagkuha sa median? For example, 8 ka buok, plus mo itong luha ito nga, ito ang median, divide by 2. Kung add mo siya, ito nga ang median. Okay. So, on the 7th, 5th percentile mo ng Q3, separate the 4 equal parts. So, wala yung condition. If the set has 2n katong even, 2n plus 1 is odd, data points, then Q2, wala ang median of data set, Q1, median of n smallest data points, and Q3, median of n highest data points. So, ako sa i-visualize sa kasabong na na. Okay, explain. Doon lang bro. Okay, sige. Ato i-divide by 4 ang ato ang value. For example, mo na ato ang atong line. Mo na ato ang minimum, mo na ang maximum, ato nga dire-dire. Si median mo na ang Q. Q2. Q3 ang Q2. Q2. Based sa iyang rule ha, median of the data set. So dapat yung data daw sorted. Kung ang yata sa mo is unsorted, ngayon nilabot na sort niya, yung median mo to ang Q2. Ang Q1 daw, median of the n smallest data points. Tunga ko daw sa smallest. So, divide man mo by 2 ang imuhang kuan. Kung pinsa na ang median sa smallest, kung ang smallest mo ka na. Kung ang mga highest mo diha ka na. Ang tunga diha ka na. Muna si Q1. Dapat tunga daw sa highest, muna si Q3. So, divide ito by 4. 1, 2, 3, 4. 4 quartiles atong set. Q1, Q2, o Q3. Good. So, ano siya? Okay, next. The IQR is calculated as IQR, na formula, is equal to the difference of Q3 minus Q1. So, muna ang IQR, ang ilang difference. At kauman, data points that fall below Q1 minus 1.5, kaya 1.5 constant na, times IQR or above, muna ang range siya, muna ang lower limit, kung sa number na hera ka na, muna ang lower limit, muna ang upper limit. Muna ang range. Smallest value o highest value. Kung below sa smallest, outlier siya. Kung taas pa sa upper limit, outlier siya. Dapat diyan lang din sa range siya magagawa ng value. Okay, example. Ito yung zoom in. Kana, sige, example ha, assume these data points, 5, 8, 15, so on and so forth. So nasa yung bilang values, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, so on. So ito nga, ginamit na yun. Kasi what to this word? So from these values, sorted na. So 3, lowest to highest ang iyang sorting. Since even man siya, ang tunga, ang median. So we know na ang 11 man ang Q2. Sometimes 11 ang Q2 siya may tunga. Ang Q1. Based sa rule, ang Q1 daw ay ang tunga sa lowest. 6. Pero, i-place na ko sa code, lahi ang iyang pamahagi. Mabot, kung saan yung Python, lahi ang pamahagi niya. Ang iyang ginabuhat, kanang 6 of 8, yan ang i-plus, divide by 2. 7.0. Muna ang median. Muna i-treat niya as even. Anang niyang ibuhat. Ang iba sa ano, ang sa basic math daw, wala interpolation, pero sa Python, na interpolation, that's why ginaganin niya. I don't know sa interpolation. Mas ay muna ang iyang ginabuhat. So, tingalaw ba? Ang iyang ibuhat na rin, para mabuha ang median ng Q1, 6 plus 8 divides by 7. Dire po, nakuha ang 14.5, i-plus niya 14 of 15, divide 2,
14.5. Kung sa left ka, ang next niya ang apilon. Kung di ka sa right, ang before niya ang apilon. So, ang nagpala sa di ka rin, 6 o 8, o 14, o 15. I-add niya, yan the average. So, ang average ni 14 o 15, 14.5. Mupod kay 6 o 7, 7.0. So, karon nanatay Q1, which is ang 7.0, ang Q3 is 14.5, nya ito ang Q2, see, 11. So, we can now feed the values of those numbers sa ito ang formula para makuha ang IQR or ang interquartile range. So, ang formula is Q3 minus Q1. Itong Q3 is 14.5 minus Q1 na 7.0. This will be our IQR ng 7.5. And this will be used sa next na punta formula. So, ang next na formula is Q1 minus 1.5 times IQR. So, atong i-feed ang mga numbers, ato ang Q1, 7.0, ato ang constant, 1.5 minus 1.5 ng iyang IQR, 7.5. Mukod na dire. Ang Q3 plus 1.5, dire minus, dire plus, niya ang ito ang IQR. This will resolve to negative 4.25, lower limit, yung gamay nga value, yung upper limit ng 25.75, muna ang iyang range. Ang numbers na mulabasan ng range will be considered outlier. Makalculate siya, ang gamay lang. Kung daghan na kayo, hindi na natin na ma-calculate. Ang ipakita, isa mag-calculate. So, the rate, 3.5 is the lower limit, and 25 is mali. Mali niya, dapat na 4.25 and 25.75. Tayo po na. So, 26 is an outlier. Ang negative ba mas malipat? 4.25 25.75. So, muna siya. 2.75 po, sir. 25.75. Okay. So based on the data provided, according to GPT, ang ato na outlier na is 26. And let's verify it using our code. Ano po yung code na prepare na? 26 na outlier. Okay, sige. Let's try. Ito po ang IQR for the so, muna ang values, di ba? Muna ang itong same sa ito ang slide. 5 to 5, 8, 15, 26. Pinakalas na 11. So, muna siya. So, ito siyang i-execute. Wait, so remove the previous values. So, muna ang sorted na. Ari siya according to the value. Pagaman, ito i-calculate ang Q1 and Q2, including the Q3. So, muna siya. Q1, Q2 kuma. Naman natin karoon, Q1, Q2, Q3. So, muna ang pag-calculate sa interquartile, itong Q3 minus Q1, muna itong formula kung gamit din na dire, kana siya, to calculate the lower and the upper limit. Ito nang execute na. So, muna yung yata, 7.0, the same sa ito ang i-calculate, 7.0, niya ang iyahang Q3 is 14.5, the same po yung kanina sa ato ang Q3. Tapos, calculate niya ang upper and lower using this formula. That's why ato ang lower limit is negative 4.25, ang upper limit is 25.75. As you can see, isa ka number niya ang walang nabilong sa ato ang range based on the range provided. Kanang 5 na, pili man sa dari, negative kayo di ba? Yan kanang 25.75, ilapa si 26. So, i-check as ang outlier. Yun, so outlier ang 26. So, man, ito nang i-show sa box plot. Tara mo niya siya, nasagol 26. Nalahi siya sa ito ang box plot. Ako ang concept ni interquartile. Naman ito ang basic formula niya. Now, ito siya i-apply karon sa itong data kanina. Itong dali. Same data. Kung lahin ang siya na method.
Ito i-try. Okay, sa manang file na itong green, Pati na ng grade, di ba? dili pa. Ako yan mong go yapon, wala outlier. So, loaded na itong data. Ano siya? Backslap na code, IQR. Next. Nagkantag another na code yung column for flag. Tanawin ni code na rin. Naka-false pa na tanan. Wala mo tayo calculation sa outlier pa. Tapos, i-calculate rin ang outliers. I-check ang lower. Ang una ni. Ang lower niya, 4.0. Hindi, lang. Dapat for every column, nasa yung upper or lower. Ang target, kinagap sa column. Ang next example, isa naman ito ang column. Isa naman ito ang row, di ba? So, ito i-check ang GF karon. Dapat nagdumot na siya. Anyway. Ano pa rin, napal sa boss ang pag-calculate sa upper or lower for every column. Wala lang i-execute nito. Okay, wala na yung set. Sa age, wala lang yung lower limit or lower bound, wala lang yung upper. For another column po, annual income, so wala lang yung lower, upper, so on and so forth. So wala yung set na ranges. So, what's up? Code mo na yung execute mo. Ito yung lower bound. Kung ang last mo niyang lower, gano'n mo, ang last nga column niya yung lagian, sa pag-calculate sa yung IQR, mo ito yung ibutang na rin 4.0, yung upper is 8.8. Kung may last na ang yan niya. Yung check ang BPFP. Automatic na rin yan. Kung ginari ka rin. Kara, ang nagnan. Sa itong lapa sa range. So, ito yung check ato ang data karon ka na. Ito yung compare sa previous. Nasaan niya ang 9 number 3. Ang sa 3, ang age daw dapat 67 na pinakataas. Yung age grade 2. Parang yun, outlier. Kung saan mo yung income ang iyang lower is 73. Ang iyang upper is 100,915. Pero ang iyang data dere is 238,000. So, outlier ka siya. So, buot pa sa butter, iyang aming labas sa range, na-detect niya nga outlier. Kung tanong mo, sir, asa ba niya ang best way karon na makaingan ka nga gwapo siya nga method yung gamiton to detect outlier? Is pa kasi yun? No. As early as now, dili mo makaingan better siya. Panahon sa nimo ang result sa imo ang accuracy pohon at i-end na yun, diyan ka maka-decide na siya ang better outlier detection. So, sa ito ba, itry sa dito. Umanong sa limutan, umanong ka na, umanong. Umana ang analytics. Dili lang tayo sa outlier detection na katupong sa itong mga regression. Pagpa-compare po ito. Kasi hindi, pas gwapo itong mean lang gamit kumpara sa regression. Muna ako gusto ko sa discussion ng po. Kanyang file project. Ngayon, comparison ba? Kung ang gamit sir is mean, sa pag-fill in sa missing data, mas nakahatang siya gwapong accuracy kumpara sa itong regression ako gamit. Pero kung gusto makita sa inyong mga discussion, inspiration dyan. Trabaho sa kitsa, di siya lalim. Pati yung kapuya. That is for the outlier detection. Walang pong i-discuss in advance. Ito ang ingon ba ito mag-modeling? Walang ipakita, pero next day na po ito, para po ito. Walang i-advance sa inyo. Okay, for modeling, kung regression gani nga mga algorithm ang gamiton, upat siya, marag R-squared, FDE, RMSE, itong MAE. Ito, later naman niya. Kung mga classification code, atong accuracy, precision,
F1 score, huwag mo ito isang limot lang po. Dahil na ha, hindi pwede gamitin na accuracy, F1 score sa regression, hindi na pwede. Dahil na siya og measurement. Sir, mo na yung last anang kuan sir box plot na iwan iwan. Wala na siya. Na-convert naman into none atong mga outliers. Pero again, nakabaya. Payon din to sa Oo. At nakabalog isa ang best until makaabot ang accuracy na. Okay, sige, natin mag-hint outside last to accounting. Saan ba feeling ka? Feeling ka data na tayo kaya. Hindi naman siya lahat. Dapat naman, nawali mo feeling. Kahit kung mag-outlier detection ka, nga napay missing, atong missing, mag-consider mo siya na, wait, try daw. Atong endpoint niya, kung himuot na magyabong missing. Diba? Himuot na magyabong missing outlier. Opo, kinabat kung mag-outlier detection, kinabat complete ang hugod ng Balik sa super correct, mas ayaw. Siya ka din. dapat hindi ay now na feeling. Ay di man mugana ang calculation sa outlier kung ay missing. Hindi man yan. Hindi mo pag outlier or emotion because there's missing. Oo, kailangan mo doon. Kaya kung nagkakita na, hindi malaki na na. Feeling mo, tapos Char. Dili kay na-remove ko na sa outlier. So, ang iyahang ko ano dito, katurang mga doon na sa iya. so ako na fill in. Dili na siya outlier. Pwede mo ka maka-outlier dahil kung nata missing. Kaya yung calculation na mali man. So fill in. Ako mag-fill in, check sa outlier. Outlier, remove none. Tapos, fill ka po. Na. Okay, balik. Pwede ko siya i-remove. Kung hindi ka mag-suggest, sayang mo ang data. Sayang ano sa data. For example, ay 200 rows ang matanggal, sayang. Pag di mo balik-balik ang mag-fill in, pwede mo i-remove. Pero sa inyong assignment ko, pabalik din ako. Hindi naman pa-remove, sayang kayo. Balik din rin. Sayang ba yun? 500 ka column nun. Sayang kayo. Okay, sige. Sa atong kwanta, madaling. Walang i-discuss yung may. Kasi good na mga advance. Okay, sige. Kung mamot na mag-modeling, mamot ko modeling, ang assumption is, ang inyong data, isinlo na. So ka na ha, hindi ko pwede mag-modeling kung napay outliers. Yan naman, sa may, disadvantage. Pangit ang yan solve, di ba? Ito itong ganina sa reason na dapat remove outlier. So karon dere, modeling na kanuhay. Kumanan ninyo, balik-balik ito mga pilingin. So karon ito i-load. Kaya para i-demonstrate ang inyong process. So i-load. By the way, muna itong data. Generated sample data. Itong i-view na. Muna siya. Generated. Muna siya. Assumption, wala na outliers. Wala na mga missing. O ang mga data converted na din po into representation like 1, 0 na. Itong first button, i-load. Pwede kong yung mga previous na mga i-load siya, magka-command, kini ang date na muli dito. May error? File not found.
File not found. Generated sample. Murag gawas, manggunin mo na, sir. Tama. Orang lagi kemana? Matiling. Masulod siya sa matiling. Nakasa sa gawas. 2. Ang file name ay generated sample data XLS. First year pa din. First year, si kami. Karena kalau kadang-kadang aku pinapolder sa kadang nasa sa Ini? Ini? Ayun sa karang. Parang isa sila pa. Ayun. Okay, may itong data. So, ano siya? Ang purpose is convert niya yung to days ba? Ang mga kani, value mo dyan. So, later mo sa kung button na app is date yun. Numbers ang i-input. So, next, convert. Alin pa isa niya, next is ba? Tapos, tapos din, nagkatong i-separate ang training, X and Y. Wala na X and Y, di ba? So, ang feature sa target. Yan, split ang training yung test. Pagkaw man, nag-train naman siya, separate naman ang training yung test set, train na siya. It's on. Yan, upon running na code, makita naman yung mga performance yung mga model rin. Muna ang upat ka assessment nga method sa regression. Mean square error, root mean square error, mean absolute, o R-squared. Di ba nakagin mo ka sir dyan R-squared? Saan ka sa R-squared? Ha? Kung sana siya ka-significant ang imuhang mga variables, kung dapat Saan may masabot sa number nga 2? Square. Wala mo nag-graph ka, sir. Panay-panayan, mamarayil ka. So may R-squared niya. Agaw man, ganun na. May nawa, nakatrain na tag-model. Atong button, mag-export na, mag-extract file na pwede i-embed na karon sa ating application ng button. So muna ang button niya file, .pkl. Muna itong model. Ang PKL ang yung extension. So once ma-create ang PKL, makita siya dire sa imuhang folder PKL. Next is natay API. And I know, nakagin po mong API kasi siya, sir pa ba, diba? API. Hi. Okay, sige, API. Ang API is, mara siya kita ba ready function na ba? Mo call na lang isa ka existing murag data ba? Kung sa Laravel pa, for example, na ako'y ayong Laravel, di ba? Yes, sir. Ako'y wala. Kung sa Laravel pa, na ready function na pwede gamitin sa lahing na code nga web ba? I-call yung bang API. Kagawin wala. Grabe pa ka, Sir Jim. Pero wala lang kaayo. Ipakita lang. Pero ang concept niya, di ba? Naka-function na ready, tawago sa lahing. Di ba? Ano siya? Ano pag-awin nila? So, manang ibuhat na akong API. Manang API. Hindi ako i-embed ang PKL. Ang PKL. Magkauman, ang button na ito para running ang imuhang API, ito siyang i-run sa virtual server. Gamit na ito ang CMD ni Anaconda. So, need na ko yung pinang-Anaconda. Itong i-open ang iyang built-in na CMD, ito ay run ang iyang server para running siya dito.
Gano'n dapat na sigara mo nung At ayun kung hindi siya hindi siya mag-run. Uy, gawa sa logo sa mo. Kaya lang pa, so lang ko. Ako nang gawin itong anaconda nga from Dunia. Ang name sa akong API kay API ng TY. Ako sa Iran. So ang komanda ko para mag-work or mag-running na akong API is sa manto kayo ito. Kaya, muna siya. Ako gamit nga plugins for Python is kining UV. Ang muna sa akong API, itong .py, syntax na ng app reload. So, ang Iran, Error. pwede kita mo na kung lagin mo ang Error. ay wait.